Opo, eto, kaabang-abang daw mga kabida, ito hong pagbubukas po ng Kongreso ngayong Enero 26, mga kabida. Dahil meron hong magsasampa po ng impeachment complaint, hindi ho kay Vice President Sara Duterte, kundi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw, mga kabida. Naka-just in pa po ito hong kanilang balita, po. Posibleng sasampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara sa programang Isong Pambayan ng DZRH. Sinabi ni Congressman Edgar Egay Erice doon, mga kabida, unang-una po yung kanyang pag-aproba po sa 2025 national budget po, mga kabida. Pangalawa, yung pag-transfer po ng pondo po ng PhilHealth papuntang National Treasury, kung saan po ay sinabi po ng Korte Suprema na it was an unconstitutional po, At marami pa po, yung issue po ng illegal drugs use, okay, na nag-akusa po, mga kabida, mismo yung kapatid po ng Pangulo, ito si Senador Amy Marcos, mga kabida. Opo, eto, kabang-abang daw, mga kabida, ito hong pagbubukas po ng Kongreso ngayong Enero 26, mga kabida. Dahil meron hong magsasampa po ng impeachment complaint, hindi ho kay Vice President Sara Duterte, kundi kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw, mga kabida. So, sa madaling salita po, okay, sa pagbubukas ho ng Kongreso po, mga kabida, maging ito hong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito hong balita, mula sa DZRH po, naka-just in pa po ito hong kanilang balita, po. Posibleng sasampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara sa programang Isong Pambayan ng DZRH. Sinabi ni Congressman Edgar Egay Erice, pati rin ito hong si Pangulong Marcos. Naku po, dalawa na po yung pinaka matataas na opisyal ng gobyerno, mga kabida, ang maharap ng impeachment complaint. Posible, pagbubukas ho ng Kongreso po, simula po ngayong Enero 26, mga kabida. Tayo nagtanong, on what grounds, mga kabida, kung sakali man po meron hong magsampa po ng kaso, o complaint against the President, okay? Posible hong magiging grounds doon, mga kabida, unang-una po, yung kanya hong pag-aproba po, sa 2025 national budget po, mga kabida. Pangalawa, yung pag-transfer po ng pondo po ng PhilHealth papuntang National Treasury, kung saan po ay sinabi po ng Korte Suprema na it was an unconstitutional po, yung hakbang na yun, mga kabida. Kaya dali-dali hong pinasasauli po ng Korte Suprema yung 60 billion pesos po, na nakuha po ng gobyerno mula sa coffers po ng PhilHealth papuntang National Treasury po, mga kabida. At marami pa po, yung issue po ng illegal drugs use, okay, na nag-akusa po, mga kabida, mismo yung kapatid po ng Pangulo, ito si Senador Amy Marcos, mga kabida. So, posible po yun. Yun yung gagamitin na grounds, kung sakali man pong meron hong maglakas ng loob, mga kabida, na magsampa po ng impeachment complaint against the President.